Hello guys! Welcome back again to my channel. Yan, for today's video, ang ibibigay ko naman ay yung top 10 2 horsepower pinakamatipid na window type inverter aircon as of April 2024 according to Department of Energy or DOE. So yan, nung nakaraang video, gumawa na ako nito ng mga split type na 1 horsepower, 1.5 horsepower, 2 horsepower. Tapos meron na din ako nagawang top 10 na 1 horsepower, 1.5 horsepower. So dun sa mga interesado na malaman kung ano yung mga top 10 dun sa mga window type na 1 horsepower tsaka 1.5, hanapin nyo na lang yung video ko dyan sa channel ko. Tsaka yung mga split type meron na din ako, kaso top 5 lang yon. Okay, hanapin nyo na lang dyan sa video ko. So guys, eto, disclaimer lang muna. Etong mga top 10 na to ay nakuha ko lang sa website ng DOE as of April 2024. So kung in the future, baka magbago pa to, yung mga top 10 na to. So kung magbago man, i-update ko na lang itong video na to. Mag-subscribe na lang kayo. Okay? So yan, disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-experience ko. Based lamang dun sa website ng DOE, yung mga available na info dun. Okay? Kung meron man akong masabing mali dito, or mabanggit na mali, paki-correct na lang ako. Yan. So kung meron akong makuha na info na mali dito, na napansin yung mali, yan, nagaling dun sa website ng DOE, hindi ko nakasalanan yun. Basta papakita ko mamaya kung paano ko kukunin yung mga info. Okay? Tulad ng ginawa ko dun sa mga nakaraang video ko. Yan. Yung mga mababanggit na brands dito ay hindi sponsor. Yan, hindi sila sponsor, walang kinalaman dito. Okay? So yan, tulad dati, nag-provide ako ng Excel, yan. Ilalagay natin dito yung mga info na makukuha ko dun sa website ng DOE. Kukunin lang natin yung cooling capacity. Yan yung mga importante lang. Kasi ako meron na akong data dito. So naka-invisible lang sila. So mamaya ay papakita ko isa-isa. Mag-start tayo dito sa baba. Okay? Cooling lang natin yung cooling capacity, yung power rating sa watts, tapos yung monthly energy consumption sa kilowatt hour, 9 hours na paggamit sa isang araw sa buong buwan. Okay? Sa isang buwan. Okay? Tapos katumbas siya ng eto. Bali ko convert lang natin yung kilowatt dito sa peso para may idea lang kayo. Tapos kukunin din natin yung 24 hours kung gagamitin mo yung mga aircon na to, kung magkano ba yung konsumo nila. Yan. Tapos bibigyan ko din kayo ng mga price nila. So itong mga price dito ay depende pa rin sa seller. Baka meron kayong makita na mas mura. So yung price dito ay nakuha ko din sa online. So para lang meron kayong idea, maglalagay ako ng mga price dito. Okay? So yan, start na tayo. Mag-start ako dito sa number 10. Yan. Yung number 10 natin, yan. Yung Everest. So nga pala guys, dun sa mga gustong mag-order ng mga aircon na to, yung mga mababanggit dito na top 10, meron akong link sa description ng mga legit seller. Ilagay ko na lang yung link dyan sa mga gustong mag-order. Okay? Mga legit yung mga yan, na-search ko na. Para hindi kayo maloko. Okay? So yan, yung number 10 natin, yung Everest. Ito yung model niya. Tignan nyo na lang. Okay? Tapos, punta na tayo sa website ng DOE. Kunin natin yung mga info nila. Para ma-fill out natin yung sa Excel. So yan. Ang kukulayan ko lang to para makita nyo yung Everest dito. Yan. So, check muna natin yung model. Okay, tama. So, yun yung mga info nila. So, yung refrigerant niya. So, nga pala yung itsura niya. Ito, ganito siya. Yan, para lang may idea kayo. Yan, back na tayo dito sa info. So, guys, ito yung website ng DOE. Yan, dito natin kukunin. Tapos, ililipat ko yung mga info dito sa Excel para transparent tayo. Para mamaya, makita natin yung difference ng isa't isa. Kung gaano sila katipid sa isa't isa. Okay? Para maganda lang tignan mamaya. Kapag nakuha na natin lahat ng 10,
Okay? Yung refrigerant nito, yan, R32. So, yan yung latest ngayon. Ngayon, nire-record ko tong video na to. Nire-record ko pala yung video na to April, guys, ha. Baka in the future, magbago pa tong mga top 10 na to, i-update ko na lang. Okay? So, yung cooling capacity niya, ito, 5.30. So, lagay natin dito, yan, cooling capacity. So, ayusan lang natin para magandang tignan mamaya. Okay, yan. Lagyan natin ng 0 dito. Yan. So, yan. 5.30. Tapos, yung power input niya, watts, yan. Ito. Kunin natin. Lagyan natin dito. Okay. Tapos, ngayon kunin natin yung monthly energy consumption sa kilowatt hour. Yan. So, yan. Yung monthly energy consumption niya sa kilowatt hour, ito yung nakuha nila nung tinest nila itong aircon na to ng DOE. Okay? Ito, 216.86. So guys, take note lang nung tinest nila to, 9 hours every day lang. Ito nakalagay dito. Hours, tapos 9 hours, tapos 30 days. Yan. Okay? 9 hours lang every day tapos 30 days. Okay? So kunin natin, lagay natin dito. Para lang transparent tayo. Okay? Ngayon kunin natin yung katumbas niya sa peso nito. Okay? Nandito siya. Ito, katumbas siya ng 2,168.10. Nung tinest nila to, yung ginamit nilang rate ay 10 pesos. Yan nakalagay dito. So iba-iba yung rate sa lugar natin, pero sila nung tinest nila to, 10 pesos yung ginamit nila. Yan. So kunin natin ngayon to. Ito yung katumbas nito, kilowatt hour. Ito. Sa peso naman to, yan nakalagay dito. Yan. So 10 pesos yung rate na ginamit guys. Para malinaw tayo. Okay? So yan. Ito yung kilowatt hour niya, tapos katumbas siya ng 2,168.10. Okay? Pesos. So ngayon kunin natin yung 24 hours na paggamit para lang may idea tayo kung gagamitin natin yung aircon na to, kung magkano yung makokonsumo niya sa 24 hours na paggamit. Okay, ngayon kunin natin dito 24. Yan. Tapos 1 day. Katumbas siya ng 1 day and 24 hours. Tapos gagamitin natin na rate 10 pesos na din. Yan. Same lang din dito para uniform tayo. So ito yung konsumo niya kung 24 hours mo siyang gagamitin. Lagay natin dito. So yan. Ngayon yung price na lang yung kulang. So nag-search ako. Dito ko nakuha yung price niya kasi sa Lazada wala. So ito yung price niya. 34,999. So ito yung seller. Yan, Everest Appliances. Kung sa mga gusto mag-order, lagay ko sa description yung link. So lagay natin yung price dito para may idea lang kayo. Para mamaya, kapag nakompleto na natin tong mga info na to, pwede na natin i-compare. Diba? Hindi tayo mahihirapang mag-compare. Para magandang tignan. Okay? So lahat ng 9 na aircon, ganun din yung gagawin natin. Kukunin natin yung info isa-isa. Yan. Pasensya na guys kung medyo matagal tong video na to kasi kukunin natin isa-isa para sa transparency. Okay? Yan. Pero bibilisan ko para hindi matagalan tong video na to. So ngayon, 9 na tayo. Yan, ito. Yung pang 9 natin yung Kulin. So ito yung quad series, kaso yung 2 horsepower niya. Yan. Nasa 9 siya. Okay, so punta na tayo dito sa ito nga pala yung itsura na dun sa mga walang idea. So punta na tayo sa website ng DOE. Kunin natin yung info niyan, kamukha nung kanina. So pakita muna natin dito. Yan. So check muna natin yung model kung tama, para tama yung sure tayo. Okay, tama. So yung refrigerant na ginamit R32 din. Yan. So yung cooling capacity niya, ito. Lagay natin dito. Okay. So same lang din dito. 5.30 din. So ngayon kunin natin yung watts niya. Okay. Yung power input tapos watts ito. Okay, 1,606. So same lang din dito sa Everest yung watts niya. Yan. Ngayon yung monthly energy consumption, same lang din dito, 9 hours lang din every day, tapos sa 30 days. Yan. So ito yun. Kilowatt hour to.
Tapos katumbas siya ng eto. Yan. 10 pesos lang din yung rate na ginamit guys ha. Okay, same lang din. Sa 24 hours, malamang same lang din yan. Okay, para lang transparent tayo para alam niyo kung saan ko kinuha yung mga info. So ngayon kunin natin yung price niya. Yung price niya guys, depende yan sa seller ha. So ito, dito ko nakuha yung price niya, 38,000. Ito, legit seller yan. Okay. So mas mahal yung Colin kaysa sa Everest. Ay, lumilitaw dyan. Pero same lang sila ng cooling capacity, ng watts, tsaka monthly energy consumption sa kilowatt hour, pati sa peso. Okay. Sa 24 hours na paggamit, yan, same lang din. Pero guys, ito, bababa pa yan. Depende sa paggamit mo. Okay. Paalala ko lang guys, hindi porket ganito yung nakuha ng DOE, same lang din na makukuha nyo. Kasi nga, hindi kayo pareho ng room, hindi kayo pareho ng heat load sa lugar nyo, or hindi kayo pareho ng temperature sa lugar nyo nung tinesto, tsaka sa lugar nyo kung basta hindi kayo pareho ng room na gagamitin, kung gaano kalawak yung room na ginamit nyo, tsaka kung ilang kayong matutulog dyan sa room nyo. Okay? Hindi porket ganito yung nakuha ng DOE, makukuha yung ganito. Pero potential na ganito na makukuha nyo dito sa mga aircon na to. Okay? So yan, number 8 na tayo. Yung number 8 natin, yung LG. Ito yung model niya. Okay, ito yung itsura niya para may idea kayo. So punta na tayo sa website nung DOE para makuha na natin yung info. Pero check muna natin kung tama yung model. Okay, tama. Yung refrigerant niya R32. Okay. Yung cooling capacity niya ay 5. So yan, mas mababa yung cooling capacity niya compare dito sa dalawa sa baba. Ngayon, kunin natin yung watts niya kung ilan. So yan, mas mababa yung watts niya compare dito sa dalawa. Kunin natin yung monthly energy consumption sa kilowatt hour. Ito. So mas mababa ng konti. Konti lang naman, point lang. Yan. Kaya kinuha ko pati yung point dito para mapakita ko na point lang yung binaba ng LG. So ngayon katumbas siya ng ito. Okay. Yan, mas mababa siya ng 8 pesos sa konsumo. Yan, 9 hours pa din to guys ha. 9 hours pa din na paggamit everyday sa isang buwan. Yan. So kunin natin ngayon 24 hours. 24 hours, 1 day, 10 pesos yung rate. Ito, yung nakuha niya. 92. Yan. So mababa lang ng konti, point lang dito kung 24 hours. So depende pa rin yan sa paggamit mo guys. Yan. So ngayon kunin natin yung presyo, magkano, para idea lang. Okay, yung price niya 42,966. So mahal dito. Atin yung seller. Yung seller yung mismong LG. Yan. Okay, lagay ko na lang sa description yung mga link. So yan, lumilitaw na mas mababa yung konsumo nitong LG. Konti lang naman. Yan. Tapos mas mahal naman siya. Okay? So number 7 na tayo. Bilisan lang natin ng konti para hindi matagal. Yan, number 7 natin, LG din. So ito yung model niya. So ito yung itsura niya. Yung LG na aircon na window type parang magkakamukha lang eh, no? Okay. Ito na tayo sa DOE. So yan guys, DOE yan. I-check muna natin kung tama yung model. Ito. Yung pinagkaiba lang netong dalawa, may 2 yung number 8, yung number 7 wala. Okay? So check natin yung tama. Okay, tama. So ngayon, ring refrigerant niya R32. Okay? Lahat ng dito sa baba naka R32 lahat. Okay? So yan, kunin natin yung cooling capacity niya, 5. Okay, same lang din dito, 5. Yung watts niya 1,600. So same lang din nung sa baba, LG din.
So, yung monthly energy consumption, so, bilisan lang natin ng konti. Katumbas siya ng ito. Yan. So, sa 24 hours na paggamit, 1 day, 10 pesos. Okay. Yan. Tapos yung price niya. Okay, 48,695. Ay, mali. Kasi natin to. Okay, yan. Mas mahal mas mahal to ng 6,000 yung walang 2 dito sa model. Okay, huwag kayong malilito guys ha. Yung kanina may 2 dito sa model niya. Tapos ngayon, ito walang 2. Okay. Pero yung cooling capacity, power rating, yung watts niya, tsaka yung monthly energy consumption, same lang sila. So, yan, same lang. Okay. So, yan, number 6 na tayo. Okay, number 6 natin yung carrier. Ito yung model niya. Ito yung itsura niya. Yan, para may idea kayo. So, ngayon kunin natin yung mga info sa DOE website. So, yan, check muna natin kung tama para sure. Kunin ko lang to. Okay, tama. Yung refrigerant nito ay yung R410A. So, hindi siya R32. Mas latest yung R32 guys ha. Ayan. So, kunin na natin yung cooling capacity niya. Ito. Yung cooling capacity niya mas mataas naman dito sa dalawa. Pero mas mataas pa din yung pinaka-last. Ito. So, ngayon, kunin natin yung power rating, yung watts ito. So, mas mababa naman yung watts niya. Okay, so yung monthly energy consumption, kunin natin sa 9 hours lang din, 30 days. So, bilisan lang natin ng konti. At least may idea kayo kung paano ko kinukuha yung mga info. Okay. Tumbas siya ng 2,146.50 sa peso. Ay, wait lang guys. Okay, tama. Okay, mas mura pa rin siya compared dito sa 4. So, nalito lang ako. Okay? So, tuloy lang natin. So, ngayon kunin natin yung 24 hours na paggamit. 1 day, 10 pesos. Okay. So, yan. Ito. Okay, mas mura siya ng 2 piso dito sa 2 LG. Okay? Tsaka dito pa rin. Yung 4 pala, mas mura siya. Okay, so ngayon kunin natin yung price niya kung magkano. Guys, dito pala wala akong mahanap sa Lazada at saka sa Shopee ng price. So dito ko lang nakita yung price niya. Ito 45. So dito ko na lang kukunin yung price, okay? 45. Yan. Saka dito rin meron din ako na search, dalawa to. Para lang may reference tayo ng mga price. Kasi wala akong mahanap sa Lazada tsaka sa Shopee. So kung meron kayong mahanap na link dyan sa Lazada tsaka sa Shopee, pakishare na lang. So dito naman ito, 44,890. So depende na lang yan sa inyo guys. Yan, ito yung range nila. Yan, para lang may idea tayo. Okay? So, yan. Mas mataas yung cooling capacity niya compared dito sa 2 LG. Pero mataas pa rin to. Nasa 9 tsaka 10. Okay? So, yan. Mamaya tignan na lang natin para makita natin lahat. So, number 10 na tayo. Nasa kalahati na tayo. Yung number 10 natin, LG pa rin. Yan. So, madaming LG ngayon ha. Tapos, ito yung itsura niya. Okay? So, kunin na natin yung mga info nila para mapabilis tayo. Okay, check muna natin kung tama yung model. Okay, tama. Naka R32 yung refrigerant. Yung cooling capacity, 5. So, save lang din dito sa LG. Na 2, 5 lang din yung cooling capacity niya. Okay, yung
power input, yung watts niya, ito. Okay. So, yung power rating niya, same lang dito sa Carrier. So, ngayon kunin natin yung monthly energy consumption sa kilowatt hour. Okay. Same lang din yung Carrier. Tapos, katumbas siya ng 2,146 sa peso. So, sa 24 hours na paggamit, 24 hours, 1 day, 10 pesos yung rate na ginamit. Yan. Okay. So, kunin natin yung price para makompleto natin yung info. So, nakuha ko yung price nito sa Shopee. Okay. So, lagay ko na lang yung link sa description. So, yan. Yung price niya. So, lumilitaw na same lang sila ng info dito sa power rating ng Carrier hanggang dito sa monthly energy consumption. Okay. Pero dito sa cooling capacity, mas mataas yung Carrier ng 0.14. Yan, nakikita natin ng malinaw yung comparison. Okay? Number 4 na tayo. Number 4 natin yung Samsung. Ito yung model niya. Ito yung itsura niya. Yan, para may idea kayo. Kunin natin yung info niya yung sa DOE. So, ngayon muna natin dito. Check muna natin yung model kung tama. Okay, tama. Naka R32 din. Yan. Yung cooling capacity niya, ito. Palagay natin dito. So, yung cooling capacity nung Samsung, mas mababa compared dito sa 6. Yan. Nakikita naman. Okay. So, ngayon kunin natin yung watts niya. Ito. So, yung watts niya, same lang din dito sa dalawa. Nasa baba niya. So, kunin na natin yung monthly energy consumption. Katumbas siya ng dito sa peso. Okay, sa 24 hours na paggamit. 24 hours, 1 day, 10 pesos. Okay. So, yan. So, kunin natin yung price para diretso na mamaya. Okay, 38,246. So, yan. So, dito, sa cooling capacity niya, mas mababa yung cooling capacity niya compared dito sa dalawa. Although, same lang sila ng watts tsaka monthly energy consumption. Ito, makikita nyo. Okay. Yan, mas mababa yung cooling capacity ng Samsung. Yan. So, top 3 na tayo. Top 3, yung number 3, Hitachi. Yan, ito yung model niya. Okay, pakunin na natin yung link. Tayo sa DOE. Yan, so yan. Kulayin muna natin dito. So, yan. Lang natin Okay. So, ngayon kunin natin yung siya nga pala yung refrigerant niya, ito. R410A lang din yung refrigerant niya. Okay. Yung latest ngayon, yung R32. Cooling capacity niya, ito, kunin natin. 5.17. So, yan. Mataas ng konti yung cooling capacity niya compared dito sa nasa baba. Okay. Pero mataas pa rin yung 9 tsaka 10, yung cooling capacity. Kunin natin yung watts niya. Okay. Mas mababa yung watts niya. So, kunin na natin yung monthly energy consumption para mapabilis. So, katumbas siya ng ito. 9 hours lang din to. Sa isang buwan, sa 24 hours na paggamit. Yan. So, yan. Makikita dito na mas mababa ng piso lang ata, piso. Yes, mga ganun. Okay. Yung price niya, eto, 50,000. Yan yung seller. Lagay ko sa description yung mga link ng mga yan. So, ito yung pinakamahal based dito sa pag-search ko sa online. Yung Hitachi. Okay. So, yan. Mas mataas ng konti yung cooling capacity niya. Mababa yung
wattage niya compared dito sa mga nasa baba. Tapos mababa din yung monthly energy consumption sa kilowatt hour sa isang buwan. Makikita naman. Okay. So ayan, top 2 na tayo. Dalawa na lang. And guys, malapit na tayong matapos. Yung top 2 natin, number 2 ay Sharp. Yan. So ito yung model niya. Ito yung itsura niya. Okay, kunin natin yung info niya para mabilis tayo. Check muna natin yung model. Okay, yan. Yung refrigerant niya R32, cooling capacity, ito. So mataas yung cooling capacity niya compared dito sa nasa baba, pero mataas pa din tong 9 tsaka 10. So kunin natin yung watts niya. Ito. Okay, mababa yung watts niya compared dito sa lahat ng nasa baba. Tama ba? Okay. Okay, tama. Ngayon kunin natin yung monthly energy consumption. Okay, mas mababa. Yan. Tumba siya ng 2,127.60 peso. Yan. Sa 24 hours naman, para may idea lang tayo, 10 pesos. Okay, yan. Yan. Makikita dito, point lang naman. Yan. Konti lang naman yan, pero depende pa rin yan sa paggamit, guys. Okay, yung price niya. Yung price niya, 43,018 pesos. Yan. Okay. So, lumalabas ngayon na pinakamahal itong Hitachi. Yan. Yung pinakamura naman ay itong Everest. Yung number 10. Okay. So yan, tignan nyo na lang guys yung comparison nila. Kaya print screen nyo mamaya kapag nakompleto na natin. Pero lahat ng mga link dun sa mga interesado, lagay ko sa description yung link. So yan, number 1 na tayo. Kaya yung number 1 natin. Yan. Yung number 1 natin na pinakamatipid na 2 horsepower window type aircon na inverter. Yan. Ayon yan sa info na nakuha ko sa website ng DOE ay eto na, Panasonic. Yan guys, Panasonic. So ito yung model niya. Yan. So ito yung itsura niya para may idea kayo. So kunin na natin yung info niya para makompleto na natin yung 10. So check muna natin yung model. Okay, tama. Naka R32. Yan. So yung cooling capacity niya ito, kunin na natin. Okay. Mas mataas yung cooling capacity niya compared dito sa number 2. Pero isa lang naman, konti lang naman yan. So yung power input or yung watts niya ito. Yung monthly energy consumption ito, mas mababa siya. Piso lang naman. Okay, so yan. Katumbas siya ng 2,110.06. So yan, mas matipid. Yan. Ngayon yung 24 hours kunin natin para may idea tayo kung magkano yung konsumo niya sa 24 hours na paggamit. So 186.56. Yan, 2 pesos lang dito sa pangalawa. Yan, mga around 2 pesos lang. Ngayon, kunin natin yung price niya kung magkano. Yan. So, dito ko nakuha sa Panasonic din. Yan. 46,349. Okay. So, yan. Nakompleto na natin yung info ng top 10 na 2 horsepower na pinakamatipid na window type aircon inverter. So, lahat yan inverter. Yan. So, print screen nyo na lang, tapos tignan nyo na lang. Kung interested kayo dun sa mga aircon at gusto nyo bumili, ilagay ko yung link sa mga description. So, yan guys, sana nakatulong tong video na to dun sa decision nyo kung anong aircon yung kukunin nyo.
dun sa mga naghahanap ng 2 horsepower na aircon. Yan. So sana nakatulong. Kung nakatulong, bigyan naman ng like. Yan. Okay. Ano pa bang ano? Yan guys, kung tatanungin niyo ako kung ano yung maganda dito, hindi ko kayo masasagot dahil nga hindi ko pa nagamit alinman sa mga aircon na to. So nag-base lang ako dun sa info na available sa website ng DOE. So kinuha ko lahat ng aircon na tinest ng DOE, tapos sinort ko. Yan. Tapos ito yung mga lumitaw sa taas. Okay? Take note lang baka in the future magbago tong mga to. Kung sakaling magbago, i-update ko na lang tong video na to. Mag-subscribe lang kayo para kung meron akong update, ma-notify kayo. Okay? So ayan, medyo matagal na tong video na to. Siguro hanggang dito na lang. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe kayo. Kung meron akong nasabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kayong mga question, suggestion, o gustong pagawa ng content, ilagay nyo lang sa comment section. Try kong gawin yun namang mababang mga horsepower. Try ko dun sa mga 0.6, 0.5, 0.75. Pero titignan ko pa yung list kung merong mga ganon. Kasi halo-halo na eh. Okay? Bahala na, basta mag-subscribe na lang kayo. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang siguro tong video na to. Yan. Note lang guys itong mga info na nakuha ko galing lang sa website na available ngayong April 2024 sa website ng DOE. Okay? Yan guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat dun sa mga nag-subscribe na. Yan. Sa mga hindi pa, subscribe lang kayo. Lahat ng mga link ay nasa description sa mga gusto mag-order. Hindi sponsor itong mga nabanggit na mga brands dito. Okay? Yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye.